Mga kababayan, ito nga ang sabi ni Vice Ganda kay PBBM. Ang hamon at hiling ni Vice Ganda kay PBBM, mga kababayan, ay hindi sa idol niya si PBBM, no? Hindi sa hinahangaan niya. Kung gusto daw ni PBBM, no, na malagay siya sa kasaysayan na siya ang pinaka magaling na pangulo sa buong kasaysayan sa Pilipinas, magkulong, ipakulong ni PBBM yung mga sangkot. Kasi ang sabi nga ni PBBM, mga kababayan, walang kaikaibigan, walang kamakamag-anak, at walang malapit sa kanya. Kung may mali ka, managot ka. Nako po. Eto po, mga kababayan, yung ating ipapanood sa inyo. Pakinggan nyo po. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Si Ramado Hilo po. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Tama naman. Inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin. Alam nyo, para sa akin, walang mali ang panawagan ni Vice. Walang mali ang sinasabi ni Vice. Nakatingin tayo sa kanya, kay PBBM, no? Hinangaan natin siya. 'Di ba? Walang mali sa sinasabi ni Vice. Tama naman ang sabi niya, kami ang nagpasahod sa inyo. Hindi naman niya sinabing kami ang nagpasahod sa iyo. Kami ang nagpasahod sa inyong mga politisyan. Kaya dapat lang itigil na natin yung takot natin sa gobyerno. Kailangan ang gobyerno ang matakot sa atin. Bakit? Hindi naman doon sinasabi ni Vice, mga kababayan, na si PBBM ang kanyang pinapatamaan. Ang kanyang pinapatamaan doon ay yung mga kurakot. Kasi kung gulo talaga ang habol nila sa rally, dapat kinalampag na nila yan. Sinugod na nila ang Malacanang. Hindi nga. Bakit? Kasi nga, umaasa ang mga nagrarally sa iba't ibang grupo. Yeah? Umaasa kasi sila na may consequences, may pagbabago, may patutunguhan itong investigasyon ni PBBM. Nandyan ang taong bayan, nakaabang kay Marcos Jr. Di ba? Totoo yan, mga kababayan. Nakaabang tayong lahat kay PBBM. Hindi naman natin pwedeng si PBBM ang nasa likod niyan. Bakit? Kasi under investigation pa yan. Di ba? So, ang sa akin lang, mga kababayan, ay yun ang aking tama ang sinabi ni Vice. Nakatingin tayo kay PBBM, nakamonitor tayo kay PBBM, hindi sa inahangaan natin, no? Hindi sa idol natin, kundi gampanan niya kung gusto niya maganda ang kanyang ligasiya. Bakit sa totoo lang, mga kababayan? Sabi ni Ganing Artiola, tanong ko lang, Kent, bakit sino ang nagsabi? May nag-comment kasi na ayaw daw niya sa mga sinasabi ni Vice diyan kanina. Kaya yun, sinagot ko lang. So wala pong mali sa sinasabi ni Vice. No? Ang sabi pa nga ng mga DDS, mga kababayan, na bumawi daw si Vice. Para kanino? Bumawi kasi binastos ni Vice si Digong? Bakit? Di ba? Kasi ang sabi, ang daming nag-comment dito, mga kababayan, basahin ko yung comment dito, ha. Pwede ka nang tumakbong Pangulo, Vice. Sa 2028, makinig ang taong bayan. Ayun, galing ni Vice, salute. Mas may tapang ka pa kaysa iba dyan. Salute to you, sabi ni Edgar. Ayan na. Ito na. Paano niya ipakulong? Siya nga ang hari ng kawatan. Ngayon, sabi pa dito, nag-comment dito, Vice Ganda, right to say, bakit ayaw ninyong mag-Marcos resign? Takot ba kayo kay Sara? Ang sabi dito, bumawi na daw si Vice. Sabi ko dito, nag-comment ako. Ayan. Sabi ko, para saan bumawi? Bumawi kasi binastos ni Vice si Digong. Hindi po pang babastos yun. Si Digong po ang nang babastos sa ating bansa. Bakit? Ilan pong mga kabulastugan, kaututan, kasinungalingan at kabulaktulan ang ginawa ni Duterte. Hindi po mangyayari ang ganitong sistema ngayon. Sa panahon ni Marcos Jr., nag-umpisa po yan kay Digong. Bakit, mga kababayan? Si Digong na po mismo nagsabi,
Si Digong na po mismo nagsabi, hindi niya kayang lutasin ang korupsyon nung siya ang presidente. Kaya maghanap kayo ng ibang Marcos. Kahit bigyan ninyo ako ng 20 years para sumpuin ko ang korupsyon, hindi ko kaya. Maghanap kayo ng Marcos anywhere, somewhere, somehow, someday. Yun ang sabi ni Digong. Nangako nga siya noong 2016 election. Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubusin ko ang droga. Putang ina, mamamatay ka na lang sa kulungan kang hukluban ka. Nagkumot-kumot ka na lang sa tae mong putang ina ka. Naubos mo ba ang droga? Paano ba naman maubos ang droga kung siya mismo'y protektor ng droga? Yun ang totoo. Tuloy tayo kay Bay. Sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan ay nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-ari. Diba? Kaya hinahabol ka namin Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Actually, mga kababayan, hindi po pambabastos ang ginawa ni Vice. Nakatingin kami sa iyo, Pangulo. Tinawag niyang Pangulo. So means to say, nirespeto niya. Hindi sa idol ka namin, hinahangaan ka namin. Umaasa kami sa iyo. Nakatingin kami sa iyo. So ibig sabihin, mga kababayan, aminado ako, no, na hindi lang po tayo ang may pinag-aralan. Hindi lang po tayo ang marunong magbasa at magsulat. Didiis lang naman ang bobo, pero hindi bungol, hindi bulag. Ang mga kakamping, ang mga dilawan, humahanga kay Marcos ngayon. Bakit? Sa tagal na pinaglalaban ng mga dilawan, ngayon pa lang naibulgar ito. Kasi tanungin ko kayo, mga kababayan, ni isa ba sa mga dilawan na politician may sangkot ba sa pagnanakaw? Wala. Kaya nga yung mga magnanakaw na politician galit sa dilawan politician or opposition politician kasi nga takot silang mabisto. Totoo yan, mga kababayan. Nakita nyo ba na may mga dilawang politician nagnanakaw? Sangkot sa pagnanakaw? Wala. Kaya yung mga politician na pinasok ni Digong, galit sa kanila. Di ba? Kaya napansin nyo noong eleksyon, sabi ni Digong, 8 diretso. Yung 8 liberal senador, 8 diretso daw. Di ba? Oo. Kaya ang nangyari, mga kababayan, na wala nga. Kasi bakit? Maraming nauto si Digong. Maraming napaniwala si Digong. Diba? Ngayon, mga kababayan, tapos na. Diba? Tapos na ang era at ligasiya ni Digong. Mamamatay na si Digong. Huwag na po tayong umasa, mga kababayan, na kayang buhayin ni Sara ang ginawa ng tatay niya. Huwag na po siyang umasa. Bakit? Noong election, midterm election, mga kababayan, midterm election, bit-bit ni Sara, 10 senador. 10 mga senador, 2 lang ang napasok. Maniwala pa kayo na may power pa siya? Wala na. Nga. Ngayon naman, mga kababayan, ilang rally ang ginawa nila? 32 million daw ang bumoto kay Sara. Putang ina, hindi nga nila mapuno yung EDSA. Diba? Tapos ngayon, tignan ninyo, nag-rally na naman. Andun sila sa EDSA Shrine. Anyari, 200 lang nakalista. Diba? Asaan yung 32 million? Diba? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, sa panahon ni Digong, dinala tayo sa Kumunoy.
Dinala tayo sa Kumunoy sa panahon ni Digong. Kapag gumalaw ka, malulunod ka. Mawawala ka, magsising ka. Pag tahimik ka, maliligtas ka. Bakit? Nagpa-implement siya ng war on drugs. Kapag lumabas ka, automatic mapagkamalan kang adik. Bakit? Sinabi na mismo ni Bato yan sa hearing sa Senado. Kapag lumabas ka, payat, may tato, bungal, lubog mukha, malaki mata, adik yan, patayin yan. Si Digong mismo nagsabi, inamin niya mismo, inutusan niya ang kapulisan. Hikayatin ang mga napagkamalang adik na manlaban para may rason ang pulis na patayin. Yun, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, may mali ba? Walang mali sa panawagan ni Vice. Ang gusto lang kasi ng taong bayan, itabi ang kulay. Itabi nyo yung pula, itabi nyo yung dilaw, itabi nyo yung berde. Ngunit mga kababayan, ang ginagawa nila, bukod tanging didiis lang talaga ang mga bobo at matitigas ang ulo. Kita ninyo, kung sino pa yung mga bobo, sila pa yung nagsusulo. Bakit halos lahat na mga nagrally doon, iba't ibang grupo yun, iba't iba, militanting grupo. May mga estudyante, may mga grupo na iba't iba, nagkakaisa. Bakit bukod tanging didiis lang ang nagsolo sa EDSA na hindi naman umabot 100? Mas marami pa yung viewers ko kaysa sa kanila. Di ba? Oo. Kaya kita nyo, mga kababayan, kaya tama lang, Pangulong Bongbong Marcos, naghihintay kami, inaantabayanan ka namin, buong mundo, kung saan man ang Pilipino, naghihintay sa aksyon mo. Mahirap husgahan, mahirap sabihin na sangkot ka. Bakit? Kasi kung sangkot ka, hindi mo iimbestigahan yan. Aminado kami, aminado tayo, na si PBBM kahit sangkot dyan, hindi makakasuhan. Bakit? May immunity, special immunity po ang Pangulo. Hindi po siya basta-bastang makasuhan hanggat nasa power siya. Maliban na lang kung lusubin ang Malacanang at pababain siya. Diba? Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Pero umaasa kami na may konklusyon, may consequences yang investigasyon sa flood control. Not only flood control, but also lahat ng sangay ng gobyerno. Take note, mga kababayan, nasa first stage pa lang tayo. DPWH pa lang yan. Wala pa yung ibang sangay ng gobyerno. Asaan yung agriculture? DPWH. Asan yung agriculture? Asan yung Department of Health? Ang DepEd. Hindi pa tapos ang DepEd, nag-uumpisa pa lang. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, isa lang ang masasabi ko, hintayin po natin. Mahirap kasi, mga kababayan, ang sinasabi kasi ng mga tao, weak daw si PBBM. Intindihin nyo po, intindihin ninyo. Kaya natatawag na weak si PBBM. Mga kababayan, kaya nasabihang weak si PBBM. Bakit? Lahat kasi ng mga nasa sangay sa gobyerno ngayon, hindi siya tinutulungan. Solo flight kasi si Marcos. Totoo yan, mga kababayan. Kaya hindi basta-bastang makagalaw si PBBM. Bakit? Halos lahat ng nakapaligid sa kanya ahas. Totoo yan. Halos lahat na nakapaligid kay PBBM ahas. Hindi kasi nakakalimutan ni PBBM ang nangyari sa tatay niya. Kung napanood ninyo yung palabas ni Daryl Yap, noon, hindi na ngayon, wag na kayo maniwala sa palabas niyan. Kwentong barbero na lang yan. Hindi nila alam kung sinong nagtraidor sa kanila. Hindi nila alam kung sinong nagpapabagsak sa kanila. Mahirap si Marcos gumalaw. Kasi mahirap magtiwala, mga kababayan. Mahirap magtiwala ngayon sa sitwasyon ni PBBM. Solo flight siya.
Bukod tanging katuwang niya, asawa niya lang. Kasi halos lahat, mga kababayan na itinalaga ni PBBM, hindi siya nagtitiwala dyan. Puro ahas ang nakapaligid sa kanya. Yun ang totoo. Kaya sabihin nyo na ang lahat na weak si PBBM, mahina si PBBM, hindi umaksyon si PBBM, sabi nga ni Sara, nagmamadali daw ang Pilipinas pero ang bagal ni Marcos. Huwag mong gawing kriminal si Marcos. Kayo lang ay mga utak kriminal. Sabi pa nga ni Sara, ipadukot daw si Saldico, di ba? Tignan ninyo, ipakidnap daw. Utak kriminal talaga. Hindi po pwede si PBBM umaksyon-aksyon. Bakit? Wala siyang tiwala dyan sa mga nakapaligid sa kanya. Biruin nyo nga, mga kababayan. Mismong kamag-anak nga niya, trinaydor siya. Tayo, taong bayan, ang makakatulong kay Marcos. Hindi ang kapwa niya, politisyan. Yan ang totoo. Taong bayan ang tutulong sa kanya, tayo, para mabago ang Pilipinas. Huwag tayong umasa na tulungan siya ng kapwa niya, politisyan. Putang ina, lahat yan, lutang. Lahat yan, pag binaha ang Malacanang, lahat dyan nagsisilutangan. Totoo yan, huwag kayong magalit sa akin. Taong bayan lang ang makakatulong kay Marcos, hindi ang kapwa niya politisyan. Pag binaha ang Malacanang, lulutang yan lahat dyan. 1, 2, 3 lang ang maiiwang lulug. Malulunod dyan. Yan ang totoo. Di ba? Kapatid nga niya Trinaydor siya. Kanino ka pa aasa? Di ba? Aasa ka sa mga gabinete mo, ikapatid mo nga mismo, trinaydor ka. Kaya yung Malacanang pag binahayan, si Marcos lang ang malulunod dyan, lahat lulutang for plastic. Kaya yung sisihin ninyo sa sobrang baha ng ating bansa, yung mga nasa gabinete. Kaya nga nanawagan si Marcos dyan Kaya nga nanawagan si Marcos na mag-resign kayo kung hindi nyo na gusto. Diba? Yun ang totoo, mga kababayan. So, yun lang. Ito, sunod, mga kababayan.